Okay, balik kita sa katulong segment sa itong panag-uban sa itong manon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa katulong segment sa ito ang panag-uban sa itong manon sa lambang sa mura CBC Space Advocacy FP Live. On air, no? On air ni kung tuwa sa ito ang sibihanan, no? So, again, it's Saturday, June 21, 2025. Sa ito ang Gregorian calendar o atong balikon nga live kita karon dinhi mismo sa Gambalay sa Sangguniang Bayan sa iyang labi, no? Sangguniang Bayan sa Santa Cruz. Nagatubang ta niining mga bukiran nga bahin, no? Direta sa compound sa municipal hall sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang inyong madungog nga microphone mo na atong activity nga gikandak karon dinhi. Lecture to siya sa ato ang mga madrasa teachers. Madrasa teachers kay tinuig nga annual activity nato ning gipahigayon para sa ato ang enhancement o seminar o training para sa ato ang mga traditional madrasa teachers dinhi sa ato ang dapit, no? Dinhi sa atong dapit. Kini siya for traditional madrasa teachers sa Santa Cruz, no? So padayon kita sa paghisgot sa mga hisgotanan, may kalambigitan gihapon sa pila ka updates diha sa ato ang Bangsamoro Autonomous Mindanao. So kay namduman nga dunay appeal, dunay apila ang pila ka mga membro sa civil society organizations. Apila ngadto kang PBBM sa hinanali nga pag-convene sa GPHA MyLab Peace Panels aron mo proceed sa first parliamentary election, no? So in support gihapon sa pagpahigayon og first parliamentary election sa karong umaabot nga Oktubre. Matod pa ni ining mga grupo sa civil society organization, matod pa nila, gipirmahan ni sa mga the undersigned civil society organizations. Nagpadayag sa ilahang grave concern, may kalabigitan sa pagpakabutabungol sa political turmoil o sa power struggles diha sa sulod sa Bangsamoro Autonomous Mindanao o ang Bangsamoro Transition Authority. Mo ni allegation sa mga CSOs, mao kini ang dunay allegation nga dunay kuno internal conflicts nga nahinungdan sa usa ka serious threat alang successful implementation sa pagkumpleto sa comprehensive agreement on the Bangsamoro CONCAB usa ka hard-won peace state settlement nga ni nakahatag og paglaom sa mga generation sa katawhang Bangsamoro. Mao na ang mga pamahayag, no? Pamahayag. Dugang pa nila, nadisturbo sila, may kalambigitan kuno sa perceived manipulation sa external powers, apil ang Malacanang officials nga nakatumong ngadto sa dividing and destroying the ranks of the Moro Islamic Liberation Front o sa broader Bangsamoro. Mo nilang allegation, although dunay pamahayag niini pagkontra niini sa pamahayag ang kasamtangang Chief Minister ato nang susihon sa ato nang hisgutan sa umaabot ang reaksyon ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha may kalambigitan niini. Max picture ko may kalambigitan niini, no? Matod pa ang kanang mga aksyon usa kuno matod pa ilang gihulagway sa mga pipila ka mga civil society organization usa ka aksyon nga naghatag risgo sa pagderail sa paglangay sa peace process o ang pagbaliktad, pag-reverse sa mga gains nga nakabot sa pila ka mga dekada sa negotiation o sakripisyo o pakigbisog. This action matod pa ang alleged o perceived manipulation matod pa nila this action rest derailing the peace process and reversing the gains achieved over decades of negotiations, sacrifices, and struggle diha sa Bangsamoro. Sama matod pa nila, samtang nagkaduol nga mahuman ang transition period, matod ni ining mga grupo we strongly speak out against palpable violations of the comprehensive agreement on the Bangsamoro and the Bangsamoro Organic Law. Apil na diha ang unilateral appointment ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa bagong Chief Minister nga matod pa is supak sa pre-choice sa Central Committee sa MyLab. Mo nilang allegation allegation ni sa grupo sa mga civil society organization.
It strikes at the very core sa CAB implementation. Ang allegation gihapon nga ang bagong katunduan sa bagong interim chief minister o ang mga bagong membro sa Bangsamoro Transition Authority is nakasupak siya mismo sa comprehensive agreement ng Bangsamoro o sa Bangsamoro Organic Law, no? Isip ko no, kalapasan ni ana kay usa gitawag gihulagway nila nga unilateral nga appointment ni President Marcos, no? It strike at the very core sa CAB's implementation o kinahanglan ma-address squarely o kinahanglan kuno nga transparent ang Philippine government ug ang Imayle Peace Implementing Panel kay dunay mga strategic interest diha sa peace process nga dili masakripisyo labi na over the narrow political agenda. Mo na ilahang mga allegation, no? As sa ilahang obserbasyon matud pa nila, as we closely observe the bickering, doon na bangi, no? Pero wala man gipanghimakak man kini siya mismo pa sa diha sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao nga adunay existence ni anang alleged nga bangi, no? Matud pa usa ka fake news ang factionalism within the BTA ug MILF. Matud pa na alarma as we are witnessing the GPH MILF peace process on the brink of collapse. Mananawagan sila sa immediate nga panagtigom sa GPH MILF peace panel nga kinahanglan magtigom, no? Sa atong gisigutan sa unahan, nakuha man itong mga kuan dito pila sabagay sa kwanto sila particularly o mga technical working group ug ang mga chairperson sa particularly on transitional justice, no? Dugang nila nga mahayag, it will be the height of the responsibility if we allow the peace process to disintegrate. Siyempre, mo na siya, dako nga irresponsable kung atong tugutan ng proseso sa kalinaw is maputol, ma-disintegrate. Kahuman sa 17 long years of negotiation o 11 years of implementation sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, pamahayag nila, dugan lang pamahayag, let us take extra care and exert earnest efforts to ensure that those orchestrating to divide and factionalize the MILF will not succeed. Mga allegation sa mga CSO, no? Matod pa nila nga gikinahanglan kahuman sa 17 ka tuig nga negosasyon, 11 ka tuig nga implementasyon sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, kinahanglan nga kita mabinantayon. Dili lang basta-basta nga take extra care og maningkamot sa mga lakang aron masiguro nga ang nag-orchestrate, nagaplano sa pag-divide o pag-factionalize sa MILF dili siya magmulampos. We must strive to prevent history from repeating itself. What happened to the MNLF peace process 25 years ago should not happen again to the MILF. Mo nilang dugang pamahayag. Kinahanglan matod pa kita maningkamot nga atong mapakgang ang kasaysayan nga mobalik sa iyang kaugalingon. Kung unsa ang nahitabo sa MNLF peace process 25 ka tuig ang milabay, kinahanglan nga dili dapat nga mahitabo usab batok ngadto sa Moro Islamic Liberation Front. Manidugang nilang pamahayag, na matod pa nila, it will have catastrophic effects that will squander the gains of the peace process and could possibly reverse the Bangsamoro Autonomous Region and Mindanao back to violence. Manilahang mga pamahayag, no, nga mahimo siya nga dako siya nga catastrophe, epekto kung ma-squander na to, mausik-usikan, maguba ang ganansya sa proseso sa kalinaw o posible nga mobalik ang Bangsamoro Autonomous Region ug ang Mindanao ngadto sa violence. Naot nga din na mahitabo, no? The Bangsamoro people are already enjoying the evidence of peace. Dugang pamahayag na nimong grupo. Ang katawhang Bangsamoro na-enjoy na nila ang dividendo sa kalinaw. We are exercising a respectable political autonomy. Ato nang gipadagan ang usa ka respectable nga political autonomy nga nag-empower sa parliament sa pagpasa sa iyang kaugalingong balaod, nag-approve sa budget, nagdetermina sa iyang economic and fiscal policies. Muna ang essence sa gitawag nga right to self-determination, no? Matud pa sa World Bank,
The region's poverty level dropped to 37.2% in 2021 from more than 60%, which means approximately 892,000 people escaped poverty between 2018 and 2021. Mo na ang data, no? Mo na ang data gikan sa kakabos nga mikabat nga 7.2% sa 2021 from more than 60%. Pasabot approximately 892,000 ka mga katawhan ang nakalingkawas sa kagawadon taliwala between sa 2028 ngadto 2021. So matud pa nila, the Menes conflict has empowered farmers and entrepreneurs to invest more their ventures, resulting in increased incomes and generating more income opportunities. So, mao ni ang pamahayag sa CSO Leaders Appeal to PBBM to immediately convene the GPHC MILF Peace Panel o mo-proceed ngadto sa unang parliamentary election. Ito tanahon, suporta gihapon sa tanatong gisgutanan, suporta usab sa mga pamahayag o katuyuan sa mga dagkong lideres diha sa Bangsamoro Autonomous Province Mindanao nga kinahanglan mapadayon, no? So, dugang niini matud pa nila, we earnestly call the President, no? The President, matud pa nila, to support the conduct of a fair and free election this coming October 13 to 25 og dili mo entertain og any further proposal for extension or postponement. Kisay na mirma ni ini, ha? Si Reverend, ha? Pantuha amigo na to ni, President sa ug CEO sa Peace Builders Community Incorporated, si Munib Kahal, kauban na to ni sa si COL sa CBCS, no? Si Joshua Mata, Secretary General sa Sintro, si Milot, Basilisa Atilio, lead evaluator sa BARM Rapid Midterm Review, unya si Felicitas Judy Pantuha, Chair sa President sa Copy for Peace, si Bin Sumugoy, ang I Depend Suksajin, si Dato Cesar Pabro, ang Chairman sa Mindanao People's Caucus, si atong amigo, si Candido John Aparece, ang Mindanao Peacemakers, no? So mo kadto ang mga pamahayag may kalambigitan usab sa katuyuan nga nagasuporta ngadto sa pagpahigayon og first parliamentary election karong October 13, no? So mo kadto pinaka-updates. Mubalik kita sa lain na usab nga iskutanan sa katapusang segment sa tuang panag-uban sa tulumanon sa Bangsamoro da CBCS Peace Advocacy FB Live on air.